Mga sir, ngayong araw magto-troubleshoot tayo ng Honda Click na version 2. Issue kasi nito mga sir ay hard starting. Hard starting siya. At testing natin. Papansin nyo, tinanggalan natin yung kanyang upuan kasi chinik na rin natin yan. I-share ko din sa inyo kung sakaling ganito yung issue ng motor ninyo. Meron na rin kayong ideya kung ano yung basic na gagawin ninyo. Okay, parinig ko muna sa inyo. Wala pong i-check engine yan mga sir. Tapos kapag pinostart mo, okay naman battery. Ayan, lagyan natin gas. Okay, ayaw mag-start. Gagawin nyo dyan para ma-troubleshoot nyo kung ano yung problema nito. Una nyo i-check dyan yung kuryente. At sabi naman ni sir na bago lang daw yung kanyang spark plug. Kaya i-check natin yung kuryente. Yan. Kasi napansin ko rin dito mga sir, lumalabas yung usok dito sa breather hose. Papunta yan dito sa airbox. Puno-puno siya ng kumbaga dyan tumatapon yung langis. At kapag nag-change oil daw si sir, mga 400 na lang yung kanyang nakukuha kapag siya nag-drain. Kaya check muna natin doon sa pinaka basic na gagawin natin kung in case na ganito yung problema ng motor ninyo. At least meron na kayong ideya. Check natin yung kuryente kung malakas, kasi isa rin ito sa mga chine-check dapat bago tayo mag-finalize kung ano yung pinaka problema ng motor. Yan, tanggalin nyo itong spark plug cap. Okay, silipin natin yung kuryente na mga galing sa ignition coil. Itutok mo, Mr. Kapulong. Check muna natin kuryente mga sir. Kung malakas yung lalabas dyan. Kapag malakas yung lalabas dyan, ibig sabihin, okay yung kuryente nyan. Okay, po-start natin. Yan. Kulay blue naman yung kanyang kuryente na lumalabas sa ignition coil. Ibig sabihin, goods yung kuryente. Susunod naman natin yung fuel pump. Susunod natin to. Isa rin ito sa mga chine-check din kapag ganito yung problema. Tanggalin mo. Hindi mo tanggalin Kapulong, nangihina ka. Iugutin mo lang yan. Ayan. Okay, dito pa lang mga sir, kapag inom mo yung ignition, sisirit yung gas. Pagkabara mo nito, mararamdaman mo naman dito kung wala kang pangsilip. Okay, on mo. Ayan, malakas. Ibig sabihin, goods yung kanyang fuel pump. Isa rin kasi yan mga sir sa chine-check natin. Kapag wala naman tayong pang testing para makita kung ano yung pressurize niyan, barayin mo lang yung kamay mo. Ngayon kapag tinulak niya ng mas malakas yung buga, ibig sabihin, goods yan. Tapos, susunod nyo naman na i-check dyan. Tanggalin mo yung sa airbox nya. Check natin kung may langis na pumupunta. Natin. Tapos mamaya, ibabara natin dito. Try natin, i-hard choke. Doon sa airbox nya, at takip mismo. Tanggalin natin yung takip. Diyan natin makikita kung may langis dyan. Kasi yung mga basic na dapat chine-check, yun yung spark plug cap, tapos ignition coil, saka yung fuel pump. Yan yung mga pinaka-importanting unang-una nyo i-check kapag ayaw umandar or hard starting. Ito kasi talagang ayaw na umandar. Buti nga inadala ni sir pa rito, kaso nga lang ramdam mo rin dito sa kanyang acceleration pagka pinipiga mo siya, parang palyado na, hindi siya makahatak, parang loss compression na. Ngayon check natin dito. Ngayon kapag na-check natin may langis yan, matik po yan na yung makina niya loss compression na. Ibig sabihin maaring isang piston ring lang yung gumagana dyan. Yung wiper ring o yung mismong ring sa pangalawa ay dumikit na. Yan.
Ayan mga sir, oh. Yan. Dami ng langis. Yan po yung sinyalis na yung motor na to ay loss compression na. Hindi loss compression yung kanyang yung valvula. Kumbaga loss compression doon sa mismong piston niya. Yung ring dumikit na sa piston. Kumbaga siguro baka iisa na lang yung gumagana rito. Kaya hindi niya ma-wipe yung yung langis. At yung gap nung kanyang ring, doon na dumadaan yung langis na tinutulak niya papunta rito sa pressure. Kasi may hangin kasi ito eh. Kaya dyan na dumadaan yung langis papunta dito sa airbox. Kaya ang gagawin na natin, dahil natukuyan natin na talagang itong motor na to, ayan, hindi na natin to mapapaandar. Mapapaandar mo to, namamatay-matay, wala nang minor. Kaya gagawin natin dito, tatap overhaul natin, check natin kung ano yung problema nito. Or tama yung hula ko. Kasi tumapo na yung langis dun sa airbox. Kaya tatanggalin natin to. Yan. At papatungan natin yung sinters na niya para umangat ng konti at maibaba natin yung gulong pababa at yung makina umangat ng taas para matanggal natin yung cylinder head block. Kaya kakalasin muna natin at si Kapulong na naman ang babanat niyan. Pulong, smile ka naman. Hindi laging nakasimangot sa Kapulong. At si Gerald busy dun sa Honda Beat. At meron pa siyang customer na nag-aantay sa kanya. Dalawa pa sa labas. At yan si Sir ang may-ari ng Honda Beat. Yan, shoutout sa'yo, Sir. Shoutout din sa'yo. Aga bumigay yung motor mo. Yan, dahil daw ito eh. Sa remove daw. Yan, iwan ko lang. Hindi ako niniwala dun eh. Siguro. Kaso, stock naman yung pipe. Kaya napaka-importante na stock pa rin yung pinaka-importante. Siguro, depende pa rin sa gumagawa ng remap. Siyempre, tao lang, kakamali. Kaya hindi natin maiwasan. Yan, kakalasin natin. Basta kapag kayo nagkakalas ng ganito, lahat ng pisa na nakakalas ninyo kung hindi nyo kabisado, mas mainam na isasegregate nyo bawat tornilyo. Or tignan nyo muna bawat kalas nyo ng tornilyo sa makina. Para in case na isauli nyo na at makalimutan ninyo, at least alam nyo na kung ano yung dapat nyo gawin kung saan yung part na ganitong tinanggal ninyo o kung saan nyo siya ilalagay. Yan, kasi hindi ko naman din nakikitaan sa TPS yan mga sir. Kasi sa TPS, kahit kamo may problema yung TPS na yan, aandar pa rin yan. Aandar siya, tataas, tapos maya maya pusang mamamatay. Ayan yung mga TPS. Tapos pag tumakbo ka ng mga 60, yan, tapos biglang bababa yung RPM. Yan yung mga problema ng TPS. Yan, nagayon natin ang butso, cylinder head. Yan, shortcut natin yung video mga sila para hindi na umaba yung ating video. Maya na lang pag nakalas na natin yung cylinder head, tapos video natin yung yung pagtanggal ng block para makita natin yung yung piston. Okay, ito na mga sir, tanggalan na natin yung mga dapat natin tanggalin bago natin matanggal yung cylinder head. Ayan na, basang-basa. Basang-basa yung cylinder head, yung carbon deposit. Ayan, lagyan natin sa lapag. Tapos check natin yung okay, yan na. Okay. Ayun. Hindi nga ako nagkamali. Nagkaroon ng problema sa piston at parang may basag. Hindi siya dumikit. Kaso nga lang may basag ito. Sa gitna. Ayan.
bayabot mo yung panungkit nila. Kulay blue. Ayan, papasin nyo yung gitna. Ayan, no? Sumasama. Ito atas kabila. Sinyalis siya ng ano, parang overheat yata ito. O, di yan, di maganda yung langis. Ikutin natin. Para makita natin. Bago natin tanggalin. Dito lang muna, tanggalin muna. Ang tagal kumuhat. Diyan. Tingnan dyan. Ito. Tanggalin mo ito. Yung taas mo na sa taas para makita. Ayun yung nabasag. Ayan nabasag o. Yan. Ayan, nabasag. Nabasag yung piston. Kaya yung yung langis pumupunta sa airbox. Kaya nagkaroon siya ng loose compression. At hindi na siya makasunog ng gasolina. Matatalo na siya ng langis. Okay, tanggalin natin para makita natin ng actual yung kanyang piston. Hindi na siya makasunog. Labas muna natin yung Labas muna natin yung piston. Okay, ito yung kanyang piston mga sir. Natanggal natin yung isang hibla na natanggal dito. Kahit sa baba, basag din eh. Yan, kaya hindi lang nangyayari na kapag ka nag-open pipe ka, obligado magpaparimap ka. Ito, stock pipe, nagparimap, pero ganito rin. Kasi may na-encounter na ako nito na nag-aftermarket siya na pipe, ganito yung nangyari. Or yung kalkal yung kanyang pipe, ganito yung nangyari. Ito, stock, nirimap lang, ganito yung nangyari. Yan. Kaya hard starting siya at napupunta yung langis doon sa airbox. Yun na yung palatandaan nyo mga sala kapag once na yung langis ninyo mas marami nang tumatapon doon sa airbox, matik po yan na may problema na yung piston tulad nito. Kaya ang lakas magbawas ng langis kapag ka nag-change oil si sir dahil napupunta na yung halos kalahati sa airbox nya. Kaya ngayon magpapalit tayo ng pyesa. Tatanggalin natin to. Tapos siyempre diretsong replace na yan. At magpapalit na rin tayo ng ng valve seal niyan. Yan, kaya mas maganda pa rin kung stock pa rin yung motor natin kung pang araw-araw natin ginagamit. Yan, nadali. Yung nadali. Yan, tapos pakita ko muna yung ilalagay nating parts. Okay, ito na yung pisang ilalagay natin sa Honda Click na ating ginagawa na nabasag yung piston. Ito na yung ilalagay natin. Lahat din puro standard din, galing din Honda. Ito yung kanyang piston at piston ring, laki ng box, valve seal, cylinder gasket, saka yung block. Kasama na yung base gasket sa ilalim. Yan yung ilalagay natin mga sir. Kaya basehan nyo na lang kapag once na loss compression or may basag na yung piston dyan, kapag once na tumapon na yung langis ninyo dito basta sakto lang yung oil na ginagamit or nilalagay nyo sa makina. After drain, kapag nag-drain kayo, after drain at natanggal nyo lahat at ganun pa rin, may tumatapon dito, matik yan na may problema na yan sa makina. Pero bibihira yan nangyayari. Mangilan-ngilan lang. Mayroon na yun ako na-encounter, matagal-tagal na rin, mga 2 years na rin. Tapos ngayon ako uli naka-encounter ng ganito. Sa Click 125 mga sila. Sa ADB, ayan, meron na rin tayong ginawang ganyan. At nakailang piston na ako ng palit nun. Puro dikit lagi yung piston ring. Yung pala may problema pala sa muffler.
yung divider ng muffler dahil nga kalkal, natanggal yan. Bumara doon sa sa mismo elbow. Kaya hindi nakakalabas yung usok ng ng makina. Kaya doon lagi siya nag-overheat. Yan, na-assemble ni Kapulong. Kaya pakita ko sa inyo mga sir, shortcut na natin. Basta pinaka-importante diyan kapag once na nagbabalik kayo, segregate nyo yung gap ng piston ring. At sa piston ring naman, hindi kayo na naman maliligaw dyan kung saan yung taas at baba dahil may nakasulat dyan 1 saka 2. Yan, yung 1 siyempre yun sa pinaka-top. Yung 2 dun sa gitna. Hindi pare-parehas pero isa lang naman yung tinutukoy niyan. Mayroong mga letra na 1 and 2. Okay, ito na mga sir, yung bago nating block. At yun na yung bagong piston natin. Basta huwag nyo kakalimutan na kapag naglalagay kayo ng piston pin na lock, yung C-lock ng ating piston pin, lagyan nyo ng basahan para hindi pumasok doon sa loob. Baka kasi mamaya magkaligtaan natin at nagiging kampante tayo, baka mamaya tumalsik sa loob. Imbis na top overhaul lang yung gagawin natin, mapapa-overhaul tayo kasi hindi natin maudukot yun o hindi natin mahanap kapag nalaglag yun doon sa loob. Siyempre yung dowel, huwag nyo rin kakalimutan para hindi ma-deform yung block at hindi magasgasan yung yung block natin. Kaya lagi nyo ingatan at kapag nagpapasok din kayo ng block sa piston, lagyan nyo ng langis para may pampadulas. Ganyan yung ginagawa namin mga sir. At yan din yung talagang tamang pagbalik. Pinapasok na ni Kapulong. Tapos ayan, binabanatan na rin yung yung valve seal. Ayan, ito na mga sir. Tapos na natin yung cylinder head. Ayan, sasalpak na natin para ma-testing natin mapaandar na kung pagbalik natin yan at pinaandar natin kung makukuha natin sa isang pindot na hindi na tayo nag-popol rave. Ayan. Balik na ni Kapulong. Ito mga sa top din nyo muna bago nyo ilagay yung cylinder head. Ayan, marami na rin tayo naging video kung paano tayo mag top din yan. Start tayo sa sa magneto at saka doon. Ayan, para makuha natin yung yung tamang top din yan para pagka start natin, start siya kaagad. Kapitan muna natin yung yung sprocket bolt ng ating cam sprocket. Tapos testing natin paano rin. Okay, ito na mga sir. Tapos na rin natin na ilagay yung cylinder head. Si Kapulong po gumawa niya mga sir. Yan. Okay naman, nalagyan natin ng bagong oil. Tapos coolant. Nireset nyo na ito, di ba? Yan, nireset na rin natin kasi di ba? Yan, dito mga sir, pagka ginagawa namin, once na nagtatap overhaul kami at naglilinis nito, example na naglinis o nagtap overhaul, matik po yan na nire-reset natin yung yung TPS to ECU. Yan, ngayon mamaya muna testing mo natin paano rin. Ngayon testing mo natin paano rin ito mga sir kung sa pag-start natin kung mapapaandar natin ng hindi na siya binubumbahan. Okay, testing natin kasi kanina nung bago natin ito umpisahan, pinakita ko naman sa inyo na talagang kahit anong gawin kong pagpiga, ayaw na talagang umandar. Ayan mandar ka agad sa isang pindot, hindi ko na kailangan gasan. Mataas sa una kasi gumagana yung auto choke. Tapos bababa siya. Yan yung pinaka standard niya mga sir. Tapos itong unang dinala dito kasi mga sir palyado. Ngayon medyo palyado pa siya kasi hindi pa natin nare-reset yung TPS. Kumbaga iba kasi yung kain nung basag pa yung piston saka yung ngayon kumbaga lean. Ayan, test natin. Pop natin sa base uli. Tapos pandarin natin. Ayan. One start na siya ngayon. Okay, reset mo na. Tapos, ayan. Lilinisan din natin yan.
Yan, i-reset ni Kapulong yung ano, ECU saka TPS. Tapos, check din natin kung may error code na naka-install sa ECU natin para mabura din natin. Yan. I-reset ni Kapulong gamit ang MST 500 Pro. Yan yung ano. Yan, merong naka-install na ano, injector. Yan, dahil umaandar naman siya. At siguro yung unang hugot yan at hindi na reset. Kaya naka-install yun dun sa ECU niya. Kaya napaka-importante. Is na wala tayong ganyan na diagnostic tools. Kung mapapanood nyo yung mga unang ginawa kong video natin mga sir, na ang gamit ko lang paper clip. Ayan, pwede nyo yung gayahin yan mga sir. Tutusukin nyo lang doon. Tapos tusukin nyo din yun nandito. Ayan, dahil yan natin ginagawa yon, dahil meron tayong diagnostic tools, kaya pinabilis yung ating trabaho pag meron tayo nyan. Okay, maandar na mga sir. Bali, hanggang dito na lang yung video natin. Yan, mag-save mo na ulit. Kulang na lang nito upuan, saka ibabalik na rin natin yung handyan. O di kaya, request natin palitan ng ano, ng panibagong air cleaner. Pero yung sabi ng may-ari na kailangan palitan ng fuel filter, yun nandito. Kasi matagal na rin daw na hindi napapalitan. Kaya papalitan natin yan. Siyempre original yung ating ilalagay dyan na fuel filter sa fuel o-ring. Ganun na lang po gawin nyo mga sa kung sakali in case na ganito yung kaso ng motor ninyo, hard starting, tapos pasiyan nyo lagi dyan kung nagbabawas ng langis at pumupunta sa air cleaner, matik na may problema na sa makina. Okay mga sir, maraming salamat mga sir. Ingat sa paggawa ng motor ninyo mga sir. Salamat.